Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Book of Psalms, aklat po ng mga awit, chapter 127, verse 1. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh, ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Build a household of faith. Lahat naman tayo gusto natin ng isang matatag at magandang tahanan. Yung bang masaya, maayos, at ang buhay ng bawat isa sa atin, sa ating pamilya, ay mararanasan natin yung kaginhawahan, na ipinangako ng Diyos sa bawat pamilya. At alam niyo po yan ang sinasabi ng Psalm 127. Kailangan si Lord ang manguna sa ating mga tahanan. Siya po yung magtatag ng ating mga bahay. At ako po yung naniniwala kung tayo po yung mananampalataya sa Diyos, particularly, ang buong pamilya natin ay maipakilala natin sa Panginoong Hesus, at ang buong pamilya makaranas ng salvation, ang tahanan natin ay magiging matatag, masaya, at maginhawa. Kasi yan naman po ang ipinangako ng Diyos dito. Sabi diyan, sa verse 2, hindi dapat pakahirap, magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humilay, sapagkat pinapagpahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. So, magandang buhay po ang hinahangad ng Diyos para sa bawat pamilya. At ang pagsampalataya natin sa Panginoong Hesus, yan ang magbubunga ng kaligtasan sa ating pamilya. Although individual po ang salvation, pero pag kami nauna na po, nananampalataya sa Panginoong Hesus, madali nang i-share yung gospel sa buong pamilya. Yun ang sinasabi na Acts 16 verse 31. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kita po ninyo yon, kasama ang ating sambahayan. Kasi once na tumuloy ang paghahari ng Diyos sa inyong tahanan, susunod na yan yung makakakilala bawat isang member ng pamilya. So, balikan natin. Paano ba tayo magtatayo ng isang tahanan na binabanggit katulad dito sa Psalm 127 verse 1 na ang Diyos ang nagtatag, yung household of faith, no? Unang-una po, let the word of God dwell in you richly. Salita po ng Diyos ang mahalaga, po? Sabi sa Matthew 7 verse 24, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Naririto naman pala yung sikreto, mga kapatid. Kailangan salita ng Diyos ang pundasyon ng ating pamilya, at higit sa lahat, tayo di lamang tagapakinig kundi tagapagsagawa ng salita ng Diyos. Kaya kung wala pa po kayong Bible sa inyong bahay, bumili po kayo yung large letter edition, ilagay nyo sa inyong salas or sa inyong dining room, para laging may nagbabasa ng Biblia at lagi kayong makinig ng salita ng Diyos, marami naman pong available na medium, katulad ng istasyon sa radyo, sa internet, at kung ano-ano pa, At ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at papalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo po, ginawa ko po ito, sa aming tahanan. Lagi kaming nag-uusap patungkol po sa Bible at lagi pong merong praise and worship. Yun ang aming music sa bahay. Kaya mga anak ko, lumaki sila na nakikinig ng salita ng Diyos at ng Christian music. So let the word of God dwell in you richly, and let there be praise and thanksgiving in your house. Dapat punong-puno ang inyong tahanan ng mga awiting spiritual, at pasasalamat sa Diyos. Now, sabi sa Colossians chapter 3 verse 13 to 14, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng
pagpapatawad ng Panginoon at higit sa lahat magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Let there be love, forgiveness, and unity. Ito po ang sikreto sa masayang tahanan. Huwag tayo maghinanakitan, huwag magtampuhan, huwag nag-aaway-away palagi. Alisin na yan sa inyo pong buhay. Hangga't maaari po makipagkasundo, magpatawad, magkaisa. Nalulungkot po ako doon sa mga pamilya na punong-puno ng hinanakit sa isa't isa, tampuhan. Alam ko na, pagka may mga ganong tahanan, ang panalangin ay hindi effective sa kanila at yung blessing malayo sa kanilang buhay. Kailangan po magkasundo, magmahalan, magpatawaran. Alisin na yung mga tampuhan at hinanakit. At ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 17, at anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kay sa Diyos Ama. So dito ang ganda ng sinasabi, let Christ be glorified in your words and actions. So kailangan kapag tayo po ay nasa ating tahanan, isipin natin na meron tayong invisible na audience. Nakikinig sa bawat sasabihin natin at nagmamasid sa lahat ng ating gagawin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mag-iingat po tayo sa ating mga sasabihin at sa mga ginagawa po natin sa ating tahanan. Kasi nakapasid po at nakikinig ang ating Panginoong Hesukristo. Siya dapat ang maluwalhati sa ating pong tahanan. So tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon, inaangkin ko po ang pangako mo sa buhay ng aking mga kapatid na ang kanilang tahanan ay tatawaging household of faith. Ibibless mo sila, mararanasan nila yung matatag, masaya, maginhawang buhay sa kanila pong pamilya. Pagpalain mo sila, Panginoon. Yan ang aking panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.